Hindi nagtagal ay naging buo ang loob ng bata. Tumalon siya patawid sa bangin. Sa sobrang taas ng pagkakalundag niya, ay nagmistula siyang lumutang sa ere bago niya ganap na natawid ang bangin. Walang humpay sa paglundag ang bata matapos siyang mapagtagumpayan yon. Maging ang mga matching na naroon sa malapit ay lumikha ng ingay na tila ba natutuwa din sila sa tagumpay ni Diday. Pambihira siyang bata. Hindi niya talaga ipinagsabukas ang pagsasana ay. Mabilis siyang matuto. Nararamdaman ko ang alab ng pangarap sa kanyang dibdib. Sumipol si Manang Rosalinda at sa kanya sinenyasan si Diday na bumalik sa dinaanan nito. Doon ay walang kahirap-hirap na nakabalik ang bata. Mas maliksi at maingat pa kumpara sa ipanakita ng mga hunyango kanina. Hinagisa ni Manang Rosalinda ng panyo ang bata upang punasan ng mga pawis nito. Lola, nagawa ko po. Ang galing-galing ko. Simula ngayon, baka hindi na ako maglakad kapag binabagtas ko ang gubat. Kahit yung bangin, nagawa ko pang tawirin ng walang gamit na tulay. Ang astig nito. Binabati kita, Diday. Maski ako, umahanga sa mga nagagawa mo. Buong akala ko ay aabot na tayo ng ilang linggo o ng ilang buwan bago mo matutuhan ng mga yon. Hindi ko akalaing mabilis mo itong magagama eh. Tunay na nakatakda sa iyo ang mutsang yan. Ang masetang liwanag mo rin po kasi magturo, Lola. Kung wala kayo, baka hindi ko magawa mga yun. Grabe, ang saya-saya ko talaga. Sandali lang, huwag ka na muna magdiwa. Hindi pa tapos ang pagsasana ay. Isa na lang ang kailangan mo matutuhan. Isang napakamahalagang kakayahan na dapat mong taglayin. Napaisip ng malalim si Diday. Palaisipan sa kanya kung ano ang bagay na tinutukoy ng matanda. Kinabahan siyang malaman kung ano yon sapagkat nangangamba siya na baka ay hindi niya kakayanin ang bagay na yon. Hindi pa po pala tapos. Malapit na pong gumabi. Sobrang hirap na ng ginawa ko May masihirap pa po ba? Paano kung hindi ko po yun magagawa? Ang dami mo talagang tanong na bata ka Oo, hindi pa tapos ang pagsasana ay. At tama ka rin. Mas mahirap itong huling pagsasana na gagawin mo Subalit kapag nagamay mo na magiging madali na para sa iyong lahat. Isa pa, huwag ka mabahala kung hindi mo kaagad magagawa dahil nandito kami para alalayan ka Madadaan ang lahat sa pag-aaral. Magtiwala ka lang sa sarili mo Matatapos ang pagsasanay mong ito ng maayos at tsak na isipin mo na ang layo mo na kumpara sa dating ikaw. Napabuntong hininga na lamang muli ang bata at muling lumanghap ng sariwang hangin upang pakalmahin ang kanyang sarili. Bahagya muna siyang umupo upang mag-ipon ng sapat na lakas para sa ikatlong pagsasanay. Ang pagbabalat kayo kagaya ng mga hunyango ina magiging huli mong pagsasanay. Isa ang pagbabalat kayo sa pambihirang kakayahan ng mutsyang nasa iyo. Sa pamamagitan ng pagkopya ng ibang wangis, magagawa mong ikubli sa kalaban ng tunay mong anyo. Pero hindi ganon kadali yon dahil kinakailangan mo munang patay ng nilalang na gusto mong gayahin ng anyo. Ibig mo po bang sabihin? Papatay ako para sa ikatlong pagsasanay? Tumango naman si Manang Rosalinda bilang pahiwatig ng pagsang-ayon niya sa sinabi ng bata. Napalunok ng laway at napatayo ang bata mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya akalain na ganoon katindi ang huli niyang pagsubok. Hindi po ba'y nagawa niya rin magbalat kayo bilang isang balag na dalaga? Ibig ba nitong sabihin, pinatay mo ang babaeng yun kaya nagawa mo kopya ng kanyang itsura? Tama, nakuha mo Matalino ka talagang bata ka Ganun po, masama po pala kayo. Akala ko, mabait kayo pero nagawa mo na palang pumatay ng isang inosenteng tao. Kumalma ka lang, Diday. Hindi ako kagaya ng iniisip mo Ang babaeng yun ay isang yanggaaw. Isang tao na nahawas sa pagiging aswaang. Kung tutuusin, kaibigan ko ang babaeng balag na yon, si Diwani Isa siya sa mga dalaga na matagal nang dinukot ng mga aswang noon. Buong akala ko ay inalay na siya sa mga aswang. Pero hindi ko akalaing yayang gawin lang pala siya. Bumalik siya rito sa baryo upang bisitahin ako na labis ko namang ikinatuwa dahil buhay pa pala siya. Hanggang sa isang gabi, hindi niya napigilan ang kanyang pagiging aswang. Gusto niya akong kainin kahit ayaw ng kanyang isip. Kaya napilitan akong patayin siya para iligtas ang sarili ko. Nang sandaling yon, ay pinipigilan ng matanda ang pangingilid ng kanyang mga luha. Bakas din sa ekspresyon ng mukha nito ang labis na lungkot at pagsisisi habang sinasariwa niya ang mga nakaraan niya. Hindi makapaniwala si Diday na posible din pala na maging aswang ang mga dalaga na dinukot ng mga aswang. Posible pala talaga.
na maaaring buhay pa si Ate Talia ko. Pero paano kung isa na rin siyang yanggaw? Hindi ko siya kayang patayin, hindi ko kayang pumatay. Kahit nga pumanok, naaawa po akong kitayin. Nako, ang pagiging maawain sa mga kalaban ang dapat mong talikuran. Kahit nakakilala mo pa sila, kailangan mo maging pataas. Tandaan mo, Diday, likas na sa mga aswang ang pumatay. Kaya kung hindi mo sila papatayin, ikaw naman ang papatayin nila. Kaya humanda ka para sa huling pagsasanay mo. Pero paggabi na po, saan naman po tayo pupunta? Mas maganda nga yung paggabi na para makakita tayo ng mga aswang na umaali-aligid sa paligid. Magtutungo tayo sa bandang norte kung saan naroon ang pugad ng mga aswang. Sigurado ako na maraming yanggaw ang lalabas sa kanilang lungga para makita ang kanilang pamilya o di kaya ay para mambiktima ng mga ordinaryong tao. Mas takam kasi sa laman ng tao ang mga yanggaw dahil naninibago pa lang sila sa fenomenoon na nagaganap sa kanilang katawan. Hindi pa man nakakarating sa norte, agad na silang natigilan sa pagbagtas matapos sila makakita ng isang kahinahinalang tao na aligagang naglalakad. Pasilip-silip ito sa halamanan na waring nagmamasid sa isang bahay. Hindi naglaon ay humangas ang taong yon habang kinakalmot nito ang sarili. Mas lumapit pa sila ng palihim at doon ay namukhaan ni Diday ang babae. Hindi yan aswang. Isa siya sa mga dalagang dinukot ng mga aswang. Tulungan natin siya. Akma na sanang lalabas si Diday mula sa kinatataguan nilang halaman, subalit pinigilan siya ni Manang Rosalinda. Hinawakan siya ng matanda sa balikat at sinenya sa na huwag mag-iingay. Muli nilang pinagmasdan ng maigi ang babae. Tumutulo ang laway nun na isa sa mga senyales ng mga taong yanggaw. Pinagmamasdan ng babae ang isang buntis na naroong nakarungaw sa bintana ng isang bahay. Marahil, ibigbiktimahin ng nilalang ang buntis. Subalit ilang sandali pa, isinarado na ng buntis ang bintana matapos nitong marinig ang kasunod na tahol ng kanilang alagang aso. Sumugod ang aso patungo sa kinaroroonan ng yanggaw. Subalit, agad na sinunggaban ng yanggaw ang aso. Tama ngang hinala ko. Isa nga siyang yanggaw. Sige na pagkakataon mo na para patayin siya. Iniabot ni Manang Rosalinda kay Diday ang sundang. Walang pag-aalinlangan naman na kinuha ng bata yon at saka siya maingat na lumapit sa babaeng yanggaw. Dahan-dahan pang inihahakbang ng bata ang kanyang mga paa para hindi siya matunugan ng yanggaw. Pero nabigo siya. Narinig siya ng yanggaw matapos niyang maapakan ng isang tuyong sanga. Naging mabalasik ang mga mata ng yanggaw habang nakatuon ito kay Diday. Nang sandaling yon ay tumutulo pa ang mga dugo sa bibig ng yanggaw habang ang aso ay nangingisay naman sa damuhan. Aswang ka, patawarin mo na lang ako dahil hindi na kita hahayaan pa magkasik ng lagim. Itinutok ni Diday ang patalim ng sundang sa direksyon ng yanggaw. Subalit kaagad na sumugod sa kanyang pwesto ang aswang. Pilit na sinusunggaban ng nilalang ang leeg ng bata. Pero mabuti na lamang dahil nasalag kaagad ng bata ang bunganga ng yanggaw gamit ang patalim ng sundang. At saka mabilis na hinila ng bata ang sundang na ikinalaylay ng panga ng nilalang. Tingnan na lang natin kung magagawa mo pa akong singgaban. Mabilis naman na nagpakawala na magkakasunod na kalmot ang aswang. Pero mabuti na lamang dahil nailaga naman niya ni Diday. Mabilis na nakalukso ang bata patungo sa itaas ng puno at saka bumulusok pabalik sa yanggaw habang nakatutok ang patalim ng sundang. Hindi naglaon, tumarak ang sundang sa dibdib ng yanggaw na ikinabulagtaan naman noon. Patawad talaga, pero mas mabuti na rin to nang sa ganun ay hindi ka na maghirap pa sa pagiging yanggaw. Muling tinaga ng bata ang yanggaw na naging sanhe upang ito ay tuluyang malagutan ng hininga. Lumabas na rin mula sa kasukalan si Manang Rosalinda at ang dalawang hunyango. Muli, nagawa na namang mapahangan ng bata ang matandang pantas. Walang humpay na papuri at palakpak naman ang kanyang natanggap. Ano pang hinihintay mo ngayon? Gayahin mo na ang wangis sa babaeng yanggaw na yan. Hindi ko po alam kung paano. Kagaya ng mga naunang pagsasana ay, ang kailangan mo lang gawin ay hayaang sakupin ng mutsang iyong pagkasino. Pwede mo siyang kontrolin, pumikit ka at isipin mo na ang magiging kawangas mo ang yanggaw na napas lang mo. Sinunod ni Diday ang pangaral ni Manang Rosalinda. Doon ay walang kahirap-hirap na napagtagumpayan naman niya ng bata. Nagawa niyang kopyahin ang napatay niya na babaeng yanggaw. Tininan ng bata ang kanyang mga braso
Nagkaroon siya ng magagaspang na balat at mahahabang kuko. Kinapa niya rin ang kanyang mukha at napansin niya nga na nagkaroon siya ng pangil. Mukha na nga akong aswang. Ang pangit-pangit ko na. Ayoko nito. Gusto ko nang bumalik sa normal kong itsura. Anong gagawin ko? Lola Rosalinda, tulungan mo ako. Paano ko babalik sa normal na ako? Pati boses ko, nag-iba din. Ay nako Dida ay, natatawa talaga ako sa kakulitan mo. Para makabalik ka sa dati mong itsura. Muli mo lang isipin ang dating ikaw. Agad naman na pumikit ang bata at saka inisip ang dating itsura. Hanggang sa ganap siyang nakabalik sa normal niyang wangis. Naging isang bata na ulit siya na labis naman niyang ikinatuwa. Ang saya-saya, di na ako mukhang aswang. Bumalik na ako sa pagiging cute. Tura ng bata, walang mapagsidlan ang tuwa na nasa mukha ni Manang Rosalinda. Hindi niya akalaing mapapagdagumpay ng bata ang pagsasanay nito sa loob lamang ng isang araw. At muli naman silang bumalik sa burol upang makapagpahinga. Sumakay sila sa mga hunyango. Sumakay si Manang Rosalinda kay Pampo, habang si Diday naman ay sumampa kay Lutan. Mabilis silang nakauwi at kumain. Habang nasa loob ng kubol, ay paulit-ulit na pinupuri ng matandang pantas ang batang si Diday. Kayo po ang dahilan kung bakit ko napagtagumpayan ang lahat ng yun, Lola. Kung hindi dahil sa tulong mo at sa tulong na rin ni Pampo at Lutan, baka hindi ko nagawa ang mga yun. Maraming salamat po. Ngayon, handa na akong bumatay ng marami pang aswang. Umanda sila sa akin, magbabayad sila sa mga nagawa nilang kasalanan. Lilika ako ng hindi malilimutang kasaysayan sa buong baryo niyang. Nang matapos kumain ay natulog na rin sila. Nang sa ganoon ay mabawi ang mga nawala nilang lakas. Napapaharok na lamang si Manang Rosalinda. Sumasabay ang malakas na hilik nito sa mga kuliglig na walang humpay na nag-aawitan sa labas. Kinabukasan, nagpasya si Diday na bumalik sa kanilang dating bahay. Inang naisip niyang paraan upang mas mabantayan ang mga kababaryo niya. Mas mabilis niyang maililigtas sa mga tao kung mas malapit siya sa mga yon. Nagpaalam siya kay Manang Rosalinda at agad naman na pumayag ang matandang pantas. Basta, tandaan mo lang ang mga aral na itinuro ko sa iyo. Mag-iingat ka palagi. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Huwag kang magdadalawang isip na magtungo rito para humingi ng tulong. Opo, Lola. Makakaasa po kayo na mag-iingat ako lagi. Sarami ko natutuhan sa inyo. Tsaka kung malabo na akong malagay sa alanganin, marami akong natutuhan na depensa. Hindi na ako ang dating Diday na duwag at iyakin. Binago niyo ako, kaya hindi ko sasayangan ng lahat. Gagamitin ko ito sa tamang paraan. Hindi lang para sa sarili kong kapakanan, kundi ay para sa kapakanan din ng mga taong nakapaligid sa akin. Natutuwa ako sa kabutihan mong bata ka. Dalhin mo itong sundaang. Sanay ka na sa sandatang ito. Kaya mas mabuti pandalhin mo ito. Ibinibigay ko na ito sa'yo. Walang patumpik-tumpik na kinuha ni Diday ang sundang na may itim na kaluban. Isininturo niyo ng bata sa kanyang bewang at saka siya nagsimulang magpaalam. Hanggang sa muli, Pampo at Lutan. Huwag kayo mag-alala, babalik ako rito para pumasyal minsan. Tumakbo na si Diday pa ibaba sa burol. Isinayaw ng hangin ang kanyang buhok. Hindi niya alintana ang katarikan ng araw at noong mapadpad na siya sa gubat ay agad siyang lumukso sa isang puno at tila hunyango nagpalipat-lipat sa mga yon. Walang kahirap-hirap niyang natawid ang bangin hanggang sa ganap niyang narating ang bahagi ng baryo kung saan siya nakatira. Pinagtinginan siya ng mga residente. Ang lahat ay gulat na gulat sa muling pagpapakita ng bata. Buong akala kasi ng marami ay matagal nang patay ang bata. Inakala nila na sumugod ito sa pugid ng mga aswang nang nag-iisa. Gayunpaman, hindi na lamang yung pinagtuunan pa ng pansin ni Diday. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad patungo sa kanilang bahay. Nang marating ang kanilang munting bahay, napahinto ang bata sa paghakbang. Habang pinagmamasdan niya ang bahay, muling nanariwa sa kanyang isipan ang mga masasalimuot niyang karanasan. Mas lalong sumisidi ang puot na nararamdaman niya para sa mga nilalang ng dilim. Hindi pa huli ang lahat. Isang gabi, habang tulog na ang marami, si Diday ay nananatiling gising. Pinakikiramdaman niya ang paligid. Para siyang tanod na nagbabantay sa buong baryo. Umaakyat-akyat pa siya sa bubong ng kanilang bahay at doon tinanaw ang ibang kabahayan. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, may natanaw na kakaiba ang bata.
Isang lalaki na umaali-aligid sa ibang bahay. May karaton itong tulak-tulak. Tila ba nagkukunwari itong pulubi upang samantalay ng pagiging maawain ng mga tao. Sino naman kaya yun? May mga pulubi palang nakakarating dito sa lugar na to. Ngayon ko lang siya nakita dito sa baryo. Iba ang kutob ko sa lalaking yun. Ilang sandali pa ay kumatok ang lalaki sa ibang kabahayan. Humihingi ito ng tubig at konting makakain. Marami na itong nakatok pero karamihan ay hindi siya pinagbuksan. Maliban na lamang sa bahay ng isang matandang mahabagin. Pinagbuksan ng matandang babae ang lalaki na yon. At sa kanya inabutan ng tubig. Walang kaalam-alam ang matandang babae na ang tulong na ibinigay niya sa lalaking yon ay may kapalit pala na kasamaan. Naging alisto si Diday at inihanda ang sarili para sa nalalabing tunggalian na magaganap. Maya-maya lamang, biglang sinunggaban ng lalaki ang matandang nakatayo lamang sa may pintuan. Kaya naman wala sa bubong ng kanilang bahay, ay lumundag si Diday patungo sa bubong ng kanyang mga kapitbahay, patungo sa bubong na bahay ng matandang babae. Natigilan ang aswang sa ginawa nito sa matandang babae. Nagawang bitiwan ng nilalang ang matanda dahil doon ay nakatakbo ang matanda patungo sa silid nito at saka nagkandado ng pinto. Samantalang ang aswang ay mabalasik ang mga matang napatingin kay Diday. Naging kulay pula ang mga mata nito, humaba ang mga kuko at pangil. Baka sa kilos ng aswang, nawari bang lalong nasabik ito sa bata kumpara sa matandang inatake niya. Mas natakam siguro ito sa sariwa at preskong dugo na meron ng batang si Diday. Umangos ang nilalang at sinunggaban ng bata. Buong akala nito ay mabilis na lang na mabibiktima ang bata. Pero habang tumatagal, ay paunti-unting nababatid ng aswang na hindi basta-basta na pangkaraniwan ng batang kalaban niya. Ina ba ang kaya mong gawin? Ganyan ka ba maghanap ng pagkain? Sobrang hina mo naman pala. Hindi ka mabubuhay sa mga galawan mong ganyan. Binunot ng bata sa kalubang nakasinturon sa kanya, yaong sundang. Kuminang ang mata ng aswang. Matapos nitong makita kung gaano nga ba katalas ang itak na yon, wari bang gusto nang tumakas ng aswang. Pero sa tuwing lumilihis ito ng direksyon, hinaharang siya ng bata. Tila ba naglalaro lamang sila ng patintero na mga sandaling yon. Saan ka pupunta? Ano inaakala mo? Magagawa mo akong takasan? Mag-toast tayo? Walang tatakas sa atin? Dahil sisiguraduhin ko na hindi matatapos ang gabing to nang walang mamamatay sa ating dalawa. Ngumisi ang bata na ikinabalisa naman ng aswang. Kita sa kilos ng nilalang, nawari bang naghahanap na ito ng malulusutan, ngunit kagyat na itong inatake ng bata. Isang malakas na unday ng sundang ang pinakawalan ni Diday na agad tumama sa braso ng aswang. Sumirit ang dugo ng nilalang habang ang sundang na nabahira ng dugo ay waring mas lalong tumalas dahil sa dugo ng aswang. Walang nagawa ang aswang kundi ang matapang na humarap sa bata. Mas lalo itong bumangis dahil sa natamo nitong sugat. Pero mas lalo lamang na nagalak ang bata nang mapansin niya na tumatapang ang aswang. Ganyan nga ang gusto ko, yung lumalaban. Sa 3 segundo lamang ay nakalikha ng ikis ang batang si Diday sa mukha ng aswang gamit lamang ang sundang na kanyang hawak. Inamarka na kamatayan. Matapang na usal ng bata at saka siya mataas na lumundag at itinarak sa aswang ang tanga na sundang. Ipinakain niya sa nilalang ang mahabang sundang na ikinahina noon. Napaluhod ang aswang sa lupa. Tinangka nitong gumapang patungo sa kasukalan. Subalit muli itong tinaga ng bata sa kanyang likuran na ikinalagot naman ang hininga nito. Patawad, pero ikaw mismong gumuhit ng sarili mong kamatayan. Nang tumahimik ang paligid, ay lumabas ang matandang babae. Hindi siya makapaniwala na nagawa ng isang munting bata na patay ng mabangis na aswang. Dali-dali siyang kumuha ng tubig at iniabot sa bata. Napangiti naman si Diday at hindi tinanggihan ang tubig na alok ng ale. Labis na nagpasalamat ang ale dahil kung hindi dahil kay Diday, baka napaaga ang kanyang buhay. Masaya naman nagpaalam ang bata sa ale. Bumalik si Diday sa kanyang bahay. Hindi kaagad siya natulog sa pangamba na baka ay may aswang na muling umatake sa kanilang baryo. Muli siyang tumambay sa bubong at naghanap ng aswang na umaali-aligid. Ngunit nang mapansin wala ng aswang ang nagtatangkapang umatake, nagpasya na ang bata na matulog. Na mga sumunod na araw, isang dalaga ang nakabalik sa kanilang baryo, si Maria.
Ang dalagang yun ay kasama ni Talia na dinukot din ng mga aswang. Labis ang tuwang naramdaman ng kaanak ng dalaga nang makita muli ang dalaga. Maging si Diday ay walang pag-aalinlangan na nakibalita roon. Ikinuwento ni Maria sa mga tao ang naging karanasan niya sa kamay ng mga aswang at ang lahat ng mga pasakit na natamo niya at ng kanyang mga kasama. Sinabi nito ang tungkol sa pagpatay ng mga aswang sa ilang mga dalaga na ginawang alay. Ayon din kay Maria, may mga buhay pa na bihag na naiwan sa pugad ng mga aswang at nakatakdang patayin sa susunod na kabilugan ng buwan. Nang marinig yun ni Diday, ay nagkaroon siya ng pag-asa na baka isa ang kanyang ate Talia sa mga natitirang bihag. Mawalang galang na po. Gusto ko lang po sana magtanong. Magbabaka sakali lang po ako. Kung nakita niyo rin ba roon ang ate ko? Buhay pa po ba si Ate Talia? Tumango naman si Maria. Pahiwatig na sang-ayon siya sa bata. Dahil sa tugon ng dalaga, ay labis na nakaramdam ng tuwa si Diday. Hindi na siya makapaghintay na matunton ang pugad ng mga aswang. Nag-alab sa kanyang dibdib ang tapang at ang pananabik. Sigurado ako naroon pa si Talia. Nananatili siyang bihag hanggang ngayon kung mararapatin niyo. Handa akong ituro sa inyo kung saan nagpupugad ang mga aswang. Pwede tayong lumusob doon upang iligtas sa mga mahal niyo sa buhay. Bago pa dumating ang sunod na kabilugan ng buwan, mas makabubuti kung maililigtas natin sila bago pa mahuli ang lahat. Ako? Sisama po ako. Nagtingin na ng mga tao kay Diday. Hindi sila makapaniwala sa tapang na ipinamalas ng bata. Dahil sa resibo ng pagkakaligtas ni Maria, maraming residente ang nabuhayan ng loob. Tumaas din sila ng kamay. Nasa 10 ang mga nagpasya na sasama sila. Dahil doon ay natuwa naman si Diday. Dahil sa wakas, nararamdaman niya ang pagkakaisa ng mga tao. Umukit din ang matamis ng ngiti ni Maria dahil sa resulta. Labis din siyang natuwa dahil may mga nais sumama sa kanyang plano. Tanging si Diday lamang ang bata na sumama. 3 mga nanay, 4 na kabataan at 3 mga tatay. Hindi na natin pwedeng patagalin pang gagawin nating paglusob. Bawat oras ay mahalaga sa mga bihag na naroon sa pugad ng mga aswang. Walang katiyakan kung hanggang saan ang buhay nila dahil nauubusan din ang mga pagkain ng mga aswang. Napipilitan sila magbawas ng bihag upang magsilbing pagkain. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maghanda na kayo ng mga armas. Maya-maya lamang, kinakailangan na natin maglakbay patungong norte. Masyadong liblib at malayo ang pugad ng mga aswang. Kaya sa tansya ko, 2 araw tayo maglalakad bago makarating sa pugad nila. Walang sinayang na oras sa mga nais na sumama. Agad nilang hinasa ang kanilang mga itak, naghanda ng flashlight, tubig at mga pagkain, lalo na si Diday. Sa sobrang galak niya, mabilis siyang natapos sa paghahanda. Dala ng pananabik na mailigtas ang kanyang kapatid, ay nagtungo na kaagad siya sa nakatakdang tagpuan. Hintayin mo lang ako, Ate Talia. Magkikita rin tayo ulit. Wika ng bata, habang naroong tinatanaw niya ang malayong kabundukan sa bahagi ng norte kung saan sinasabing nagpupugad ang mga aswang. Napakuyom na lamang ang bata at taas noong tumindig. Buo ang kanyang loob at paniniwala na magtatagumpay sila ng kanyang mga kababaryo sa kanilang gagawing misyon. Hindi naglaon ay nakumpleto din sila at nagsimulang maglakbay sa pangungunan ni Maria. Gustuhin man ni Diday ang magmadali pero hindi niya alam kung saan ang pugad ng mga aswang kaya hinayaan niya makisabay na lamang sa kanyang mga kasama. Hindi niya ipinahalata sa mga yun ang kanyang mga kakayahan. Nakisama lamang siya na animoy pangkaraniwang tao na walang ang kinamotya. Hindi pa man sila nangangalahati sa paglalakad, marami na ang kaagad na nagrereklamo dala ng pagod. Isa yun sa mga nagpapatagal sa kanilang paglalakbay. Nakaramdam tuloy ng pangamba si Diday sa kanyang mga kasama. Wala siyang katiyakan kung magagawa pa bang lumaban ng maliksi na mga kasama niya. Gayong hindi pa man sila nakakarating, ay pagod na agad ang mga ito. Tanging siya at si Maria lamang ang tila walang kapaguran na nararamdaman. Ate Maria, mabuti ka pa. Hindi ka napapagod. Sobrang layo na nitong nilakad natin. Nasanay lang siguro ako sa kakatakbo. Halos 1 buwan akong tumatakbo at nagtatago sa gubat para lang takasan ng mga aswang. Mabuti na lang talaga dahil nagawa ko makauwi sa atin. Ang bait mo po. Kahit alam mo mapanganib, hindi ka nagdalawang isip na tumulong para mailigtas ang iba pang mga bihag. Ikaw rin, Diday. Sobrang bait at ang tapang mo. Sa lahat ng mga bata na kasing edad mo, ikaw lang ang walang pag-alinlangan na sumama. At isa pa, hindi ka rin mabilis mapagod.
kung gaano ka kaliksi nung nag-umpisa tayo sa paglalakbay. Hanggang ngayon, ganoon ka pa rin kaliksi. Malakas po kasi ang mga tuhod ko. Malaking tulong din po talaga siguro ang edad ko, kaya matagal akong mapagod. At isa pa, para kay Ate Talia po. Kailanman na hindi ako magdadalawang isip na elegta siya. Tanging kaming dalawa na lang kasi ang natitirang magkasama sa buhay. Kaya ayokong sayangin ng pagkakataon na maeligtas at makakasamang muli ang ate ko. Hindi ko labas maisip kung gaano kahirap ang dinanas siya sa pugit ng mga aswang sa loob ng maraming araw at linggo. Baka kung ano nang ginagawa sa kanya ng mga aswang, naawa po ako sa kanya. Nang magkaroon na ng sapat na pahinga, muli sila nagpatuloy sa ginagawa nilang paglalakbay. Baka sa mga mukha nila kung gaano sila kaporsigido na mailigtas sa mga mahal nila sa buhay. Kahit pagod at nahihirapan na, ay tinitiis nila yon para lamang mailigtas sa mga kaanak na dinukot ng mga aswang. Hanggang sa inabutan sila ng gabi sa daan, nagpasya sila na huminto muna sa paglalakad at magpahinga sa ilalim ng isang malaking puno na may malalaking ugat. Lumikha sila ng apoy na magsisilbi nilang ilaw at bilang pangontra na rin sa maraming lamok. Habang mahimbing nang natutulog ang iba, si Diday ay nananatiling gising, nagmamasid-masid sa paligid. Hindi siya komportable ng oras na yon. Sa tuwing may naririnig siyang huni ng mga kwago, ay agad siyang napapatayo. Pakiramdam kasi ng bata ay may kung sino ang palihim na nagmamasid sa kanila. Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng pagaspas ng isang malaking ibon. Hanggang sa narinig niya ang pagdapo nito sa mayabong na sanga ng malaking puno kung nasaan sila. Masama ito? Mukhang may tiktik na gusto kaming gawing hapunan. Umanda siya sa akin. Tura ni Diday sa kanyang sarili. Hindi na niya ginising pa ang kanyang mga kasama. Nang sa ganun ay mabawi na mga kasama niya ang mga nalustay nilang lakas. Binunot ni Diday ang kanyang sundang. Akma na sana siyang lulukso patungo sa itaas ng puno. Subalit may kung sino ang humawak sa balikat niya at pinigilan siyang umalis. Iyon ay si Maria. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Mahinahong nagtanong si Maria sa bata. Ate, may tiktik po sa taas ng puno. Anumang oras, maaari niyo tayong atakihin at gawing hapunan. Papatayin ko po siya. Ganoon na lamang ang gulat at pagkamangha ni Maria matapos niyang marinig ang tinurin ng bata. Tila ba hindi siya makapaniwala sa tapang na taglay noon. Upang makasiguro na tama ang sinasabi ni Diday, pinakinggan ni Maria ang itaas ng puno at doon ay nakarinig nga siya ng may hinang tunog ng tiktik. Nang idakong muli ni Maria ang kanyang tingin kay Diday, nagulat siya nang mawala sa kanyang tabi ang bata. Saan naman kaya nagpunta ang batang yon? Hindi mahanap ni Maria si Diday hanggang sa nakarinig na lamang siya ng malakas na pagkalabog ng isang bagay na bumagsak mula sa puno. Maging ang mga natutulog nila mga kasamahan ay nagising din. Dahil sa malakas na pagkalabog noon, naalarma sila. Kaya naman ay agad nilang pinuntahan ng bahagi kung saan narinig ang kalabog. Doon ay tumambad sa kanila si Diday. Nakasampas sa nakahandusay na tiktik. Nakabaw ng sundang ng bata sa leeg ng tiktik. Habang bakas naman sa malaking pakpak na tila paniki, ang mga hirap na dinaranas ng tiktik sa kamay ng batang si Diday. Puno kasi ng punit ang pakpak noon na naging sanhi upang hindi ito makalipad kaagad. Pambihira! Paano niyo nagawang mag-isa yun? Ang galing mo, Diday! Mabilis na tinulungan nila ang bata, kaagad nilang pinagtulungan ng tiktik at tiniyak na hindi yun makakatakas. Itinali nila yun sa katawan ng puno at hinayaang masunog ng araw noong sumapit na ang bukang liwayway. Hindi ko akalaing mahusay ka pala makipaglaban, Diday. Kahit ako, hindi ko kakayanin mapabagsak ang tiktik ng ganun kabilis. Sobrang tayog kaya ng punong yon. Paano ka nakaakyat doon? Saan mo natutuhan ng mga yon? Hindi ko nga rin po alam. Sadyang ginawa ko lang yun kasi yun ang nararapat para sa mga salit na pumapatay ng mga inosenteng tao. Simula nang mamatay ang nanay at tatay ko, wala na akong kinatatakutan. Lahat ng mga nilalaman kong aswang, kaagad ko pong pinapatay. Naging libangan ko na po kasi natutuwa akong pumatay ng mga aswang. Napalunok na lamang ng laway si Maria dahil sa sinabi ng bata. Hindi niya maiwasang mamangha dito. Sa lahat ng mga kakilala niyang bata, tanging si Diday lamang ang nakikilala niya na walang takot na humarap sa mga aswang. Nang sumunod na gabi, muli na naman silang nagpahinga sa ilalim ng puno. Noong gabi na yon, hindi na napigilan ni Diday ang naramdaman niyang antok dahil isang gabi na siyang walang tulog.
Habang mahimbing na natutulog ang bata, nararamdaman niya na may kung anong bagay ang gumagapang sa kanyang mga braso at dibdib. Pakiramdam niya ay may kung sino ang nagpupumilit na wakwakin ang kanyang dibdib at tiyan. Sa lakas ng pandama ng bata ay bigla siyang nagising at nasipa niya pa ng malakas ang tao na inaakala niya na pinagtatangkaan ng kanyang buhay. Laking gulat niya nang makita na si Maria yon. Kaya naman ay napuno ng samot-saring katanungan ng isip ng bata. Baka sa kanyang ekspresyon ng labis na pagtataka, kinutuban siya na marahil ay may mali kay Maria. May lamok. May lamok kasing dumapo sa'yo. Binabantayan lang kita. Sa takot na baka ay mapasahan ka ng sakit na nagmumula sa mga lamok. Mahirap na at wala sa atin ang marunong gumamot kung isa man sa atin na magkasakit. Nabawasan ang kaba ni Diday. Buong akala niya kasi ay isang aswang ang nagtatangkang lantakan siya. Pasensya na po Ate Maria, hindi ko naman po kasi akalain na ikaw lang naman pala yun. Akala ko kasi may aswang na naman, muntikan tuloy kitang mapatay. Mabuti na lang dahil hindi nang dilim ang paningin ko. Hindi na lamang nakaimik pa si Maria, bagkus ay bumalik ito sa kanina niyang pwesto at saka natulog muli. Nang sumapit ang araw at sa kalagitnaan ng pagbagtas nila, napansin ng isang lalaki na kasama nila na parang may mali sa kanilang dinaraanan. Natanaw kasi nila sa kabundukan ng baryo kung saan sila nagmula. Kung nagawa niya na tayong linlangin, hindi malabong dinadaan niya lang tayo sa awa para mailigtas ang sarili niya. Patayin na natin yan bago pa tayo mamatay sa kanya. Hindi, sigurado ako na sa tamang daan tayo. Maniwala kayo sa akin. Minsan na ako napadpad sa lugar na to. Dito ako dumaan ng takasan ko ang mga aswang. Sumunod na lang kayo sa akin. Ilang sandali na lang. Makakarating na tayo. Kahit may pagdududa, wala silang nagawa kundi ang maniwala sa mahinahong dalaga. Dala ng kalmadong pananalita ng dalaga ay nagagawa nitong paniwalain ng mga kasama. Sa kabilang banda, ang batang si Diday ay parang napipilitan na humakbang at bumalik sa dinaanan. Baka naman tama si Manong. Baka mali na itong dinadaanan natin. Paano natin maililigtas agad yung mga mahal natin sa buhay? Hindi dapat tayo nagsasayang ng oras. Pero walang nakinig sa bata. Patuloy lamang sila sa paglalakad. Hanggang sa sumapit na naman ang dilim, sa pangatlong gabi ay isang revelasyon ang gumulantang sa kanila. Mga kasama, lumabas na kayo. Nandito na ang mga regalo ko sa inyo. Hindi na tayo magugutom. Wala tayong kaagaw na ibang aswang sa kanila. Sa atin ang gabing to. Malayong malayo tayo sa pugad ng mga aswang. Kaya pwede na tayo magpakabusog. Sinasabi ka na nga ba? Isa kang yanggaw. Nilinlang mo lang kami. Napako sa kanilang kinatatayuan ng mga tao. Hindi nila inakala na isang yanggaw pala ang dalaga. Dinala lang pala sila ng dalaga sa maling landas upang maging pagkain. Naglawis-wisan ang mga sanga sa paligid at iniluwan yun ang 3 pang aswang. Ang 3 yon ay dati din nila mga kababaryo. Subalit kita sa wangis ng mga yon na mas nanaig na sa kanila ang pagiging aswang. Ang saya-saya nito. Mukhang maaasa na naman ang sindang ko. Tatalas lalo ito kapag nabayaran ng mga dugo ng mga aswang. Hindi na ako makapaghintay pa. Nagulat ang mga tao sa sinabi ng bata. Hindi sila makapaniwala na sa kabila ng panganib ay nagawa pa rin itong magsaya. Ngumingiti pa ito na animo ay walang problema. Okay matakot sa mga yanggaw na yan? Iilan lamang sila kumpara sa mga aswang na dapat nating patayin. Kung napadpad man tayo sa tamang landas, hindi ba mas maraming aswang tayong makakalaban ron? Para sa akin, maswerte pa rin tayo dahil sila lang ang makakalaban natin. Isipin niyo na lang na nasa pagsasanay tayo. Simulan na natin ang pagpatay sa mga aswang na to. Sumang-ayon naman kay Diday ang kanyang mga kasama. Dahil sa bata, mas lumakas ang loob ng lahat. Hindi sila natakot na kalabanin ang mga yanggaw. Mabilis nilang napatay ang ilang aswang sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan. Tanging si Maria na lamang ang natira sa mga yanggaw. Naisa na nilang pagtulungang patayin si Maria, pero pinigilan sila ng bata. Sumang-ayon naman ang mga tao at ipinaubaya nga nila kay Diday ang pagpaslang sa aswang na si Maria. Mata sa mata ang labanan ng dalawa. Ngumingisi lamang si Diday habang si Maria naman ay nakaramdam na ng pagkabalisa. Kawawa ka naman. Dinala mo lang kami rito para patayin ang mga kaibigan mong yanggaw. Malis mo lang.
Kasi hinayaan mo akong sumama. Tuloy, magiging laruan na muna kita. Umatake si Maria, ngunit mabilis na nakalukso si Diday. Hinanap nito ang bata sa paligid pero hindi niya nakita. Habang ang mga tao na nakakasaksi sa labanan ng dalawa ay nagtatawanan lamang. Para tuloy silang nanunood ng libreng sinehan. Ako bang hinahanap mo? Wika ni Diday, kasunod ng paglundag niya mula sa sanga ng puno patungo sa kinaroroonan ng yanggaw na dalaga. Nagawang tagain ng bata ang magkabilang binti ni Maria na ikinahandusay ng nilalang sa damuhan. Gumapang ito at nagmamakaawa na huwag siyang papatayin. Diday, parang awa mo na. Hayaan mo pa akong mabuhay pa. Bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Pangako, hindi na mauulit to. Magpapakalayo-layo na ako. Hindi naman bibiktima pa ng mga tao. Sabihin mo muna sa akin ng totoo. Nabuhay pa ba si ate tayo? At ang mga kaanak ng mga sumama na naniniwala sa'yo? Oo, buhay pa sila. Naroon sila sa pugid ng mga aswang. Lahat ng sinabi ko sa inyo ay tama. Maliban na lamang sa lugar na to. Hindi ko lang talaga nakontrol ang dugo ng aswang na dumadaloy sa katawan ko. Naisip kasi namin, kung dito ko kayo dadalhin, mas mabubusog at makukuha namin ang tawag ng aming dugo. Patawarin niyo ako. Natuwa naman si Diday matapos malaman na tunay na buhay pa ang kanyang kapatid. Ganoon din ang mga kasama niya na nalamang buhay pa ang ilan nilang kaanak. Gayunpaman, duda na silang mababago pa si Maria. May mga hunyango! Papatayin nila tayo! Kakainin nila tayo! Dahil sa sinabi ng Manong, ay muling naalala ni Diday ang pangaral sa kanya ni Manang Rosalinda na kung pananaigin niya ang awa, baka siya ang mapahamak o di kaya ay ang taong nakapaligid sa kanya. Tama, mga kagaya niyang aswang ay pumapatay. Kaya kung hindi natin siya papatayin, baka tayo naman ang mapatay niya o di kaya ay isa sa pamilya natin. Taliwas man sa kalooban, ipinaubayan na lamang ni Diday sa kanya mga kasama ang pagpaslang sa aswang. Hindi nagtagal, ay tagumpay nilang napaslang si Maria. Bago gumawa ng panibagong plano, nagpasya na muna silang manatili roon upang makapagpahinga. Malayo ito sa mga kadalasang lugar ng mga aswang. Kaya sa palagay ko, magiging ligtas tayo rito. Bukas lang po natin isipin ang mga susunod nating hakbang. Nagpalipas sila ng gabi sa gubat na yon. Kinabukasan, minabuti nilang bumalik sa kanilang dinaanan at naghanap ng daan patungo sa pugad ng mga aswang. Subalit dala ng kawalan ng alam sa tamang daan, hindi nila maiwasan ng maligaw. Buli na naman silang inabutan ng gabi sa daan, pero wala pa rin silang nakikitang sibilisasyon sa malapit. Mabuti pa po yata magpahinga na muna tayo. Bukas lang natin itutuloy ang ating paglalakad. Walang saysay ang paglusib na gagawin natin. Kung wala tayong sapat na lakas para lumaban, mapapahamak lang din tayo at ang malala, baka maging bihag din tayo ng mga aswang. Dala ng iniindang pagod ay nakatulog ang lahat. Masyado silang napahimbing at hindi namalayan ang pagdulog ng panganib. Nagulat na lamang sila nang magising sila dahil pinalilibutan na sila ng mga aswang. Balak sana nilang lumaban pero kapwa nakatali ang kanilang mga paa at kamay. Pare-pareho din silang nakatali sa puno. Sinamantala ng mga aswang ang kanilang mahimbing na pagkakatulog kaya hindi nila nagawang lumaban. Pilit silang nagpupumiglas sa pagbabaka sakaling makawala sila mula sa pagkakatali pero hindi nila magawa. Buong akala nila ay na ang katapusan ng kanilang buhay. Pero isang milagro ang dumating. Biglang nag-iba ang timpla ng hangin sa paligid. Natigilan ng mga aswang sa balak nilang pagpaslang sa mga nakataling bihag. Iniluwa ng kadiliman si Manang Rosalinda at ang dalawang hunyango na sina Pampo at Lutan. Gumuhit sa labi ng bata ang tuwa nang makita ang mga kaibigan. Nabuhayan siya ng pag-asa, lalo pa noong pagmasdan nila kung paano walang kahirap-hirap na napaslang ng kanyang mga kaibigan ang grupo ng mga aswang. Lalo pang namuwa ang takot ng mga kasama ni Diday noong lumapit sa kanilang pwesto si Manang Rosalinda at ang dalawa pang hunyango. Napapailing na lamang si Diday habang pinagmamasdan at naririnig niya ang mga kasama na takot na takot. Kumalma lang po kayo. Hindi sila masama. Mga kaibigan ko po sila. Mga kakampi natin. Maniwala po kayo sa akin. Hindi nila tayo sasaktan. Dahil sa sinabi ni Diday, bahagyang gumana ang loob ng mga kasama niya. Lalo pa noong tinulungan sila ni Manang Rosalinda na pigtalin ang tali na gumagapos sa kanila. Dahil sa kaganapang yon,
mas lalong naniwala ang mga kasamahan ni Diday na mapagkakatiwalaan nga ang matandang pantas at ang dalawang hunyango na kasama nito. Lola Rosalinda, pampatlutan, maraming salamat sa inyo ha. Mabuti na lang talaga dahil dumating kayo para iligtas kami. Kung hindi, baka kung ano na ang masamang nangyari sa amin. Ano ba kasi ang pumasok sa kukote nyo? Bakit nyo naisipan na magpunta rito? Hindi nyo ba alam na delikadong lugar na to? Pumunta ka agad kayo ng walang malinaw na plano. Inilagay nyo lang ang mga sarili nyo sa panganib. Pasensya na po, nadala lang po talaga kami ng emosyon namin. Nang malaman po kasi namin na buhay pa ang mga mahal namin sa buhay, hindi na kami nagdalawang isip na magtungo rito. Ang kaso, nilinla lang pala kami ng isang yanggaw. Mabuti na lang po dahil nagawa naman silang paslangin. Naghanap sila ng ligtas na lugar kung saan sila maaaring mag-usap ng masinsinan. Habang nagpapahinga, inutusan ni Manang Rosalinda ang mga hunyango na maging mapagmatsyag sa paligid. Agad naman na tumalima ang mga hunyango, kaya naman ang sandaling yon, nagkaroon sila ng seguridad. Bukas ng gabi ay ang susunod na kabilugan ng buwan. Nandito ako upang tulungan kayo at tatagan kayo ng mga naiisip kong plano. Alam nyo namang lumulusob ang mga aswang sa bari tuwing kabilugan ng buwan, hindi ba? Ibig sabihin, iilan na lamang ang matitira sa pugad nila dahil mahahati ang kanilang pangkaat. Marami ang magtutungo sa baryo upang magkalat ng lagim at mandukot ng mga berhen na dalaga. Kaya naisipan kong hatiin din natin ang ating mga pangkaat. Ang iba sa inyo ay kinakailangang magbalik sa baryo at ang ilan naman ay magpapatuloy sa paglusob. Sa ganong paraan, habang kinakalaban niyo ang mga aswang sa baryo, kami naman ang mga matitira dito ang kakalaban sa pinakapinuno nila at magpapakawala sa mga bihag. Paano po? Paano natin matitiyak na hindi tayo mapipiko? Sobrang layo po ng baryo. Baka hindi sila umabot bukas ng gabi. Nakalimutan mo na yata ang kakayahan ng mga kaibigan natin mga hunyango, Diday. Sa sinabi ng matandang pantas ay napangiti si Diday. Agad niyang nabasa ang nasa isip ni Manang Rosalinda. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon sa mga naiisip ng matanda. Ilang sandali pa lamang, inutusan ng matanda ang mga kasama ni Diday na ihanda na ang kanilang mga sarili. Sa sinabi ng matandang pantas ay napangiti si Diday. Agad niyang nabasa ang nasa isip ni Manang Rosalinda. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon sa mga naiisip ng matanda. Ilang sandali pa lamang ay inutusan ng matanda ang mga kasama ni Diday na ihanda na ang mga sarili. Nakikitaan ko kayo ng tapang at tatag, kaya alam kong hindi na kayo pangungunahan ng takot at kaya ninyong depensa ng baryo Hunyang. Kaya ipaubayan nyo na lamang sa amin ni Diday ang paglusob sa pugad ng mga aswang. Kailangan ninyo magtulong-tulong na depensa ng ating baryo. Sa tulong nyo, magtatagumpayin tayo. Magagawa nating mapalaya ang mga bihag. Pangako ko sa inyo, makakabalik sa inyo ng ligtas sa mga mahal nyo sa buhay. Tinawag na ni Manang Rosalinda ang mga hunyango at ang 10 nila mga kasama ay pinasampa nila sa mga nilalang. Mabuti na lamang dahil matitibay ang mga katawan ng hunyango kaya nagawa nilang kargahin ng taglilima ang mga parokyano. Kaagad na sinimulang ihatid ng mga hunyango ang mga yun sa baryo. Huwag ka mag-alala, Diday. Ligtas sila makakabalik sa baryo. Hindi sila pababayaan ng mga kaibigan natin. Sana nga po, matatapang din sila at may kakayang makapaglaban sa mga aswang. Tsaka kung na maipagtatanggol nila ang mga tao sa baryo. Naging alisto si Manang Rosalinda at Diday sa kanilang paligid habang hindi pa nakakabalik ang dalawang hunyango na nagsisilbing gwardya nila. Minabuti na lamang nilang manatili muna sa itaas ng puno. Nang sa ganoon ay hindi kaagad sila makita ng kanilang mga kalaban na aswang. Ilang sandali ang lumipas. May namataan silang umaali-aligid sa paligid. Naging tahimik ang dalawa at mas minabuti nila na wag na munang umatake. Bagkus ay minanmanan na muna nila ang kilos ng mga aswang. Palihim nilang sinundan ang mga ito upang matukoy kung saan nagpupugad ang mga aswang. Nagawa naman ng Rosalinda at Diday ang magpalipat-lipat sa mga puno. May mga pagkakataong napapatingala ang mga aswang sa itaas ng puno dahil sa ingay na nililikha ng dalawa. Subalit mabuti na lamang dahil hindi sila nahuli ng mga yon. Hindi nagtagal, napadpad sila sa isang burol kung saan ay nakikita nila ang pugad ng mga aswang. Ang sibilisasyon ng mga nilalang ay kahalintulad lang din ng sa baryo, yari sa mga pawid at pugo ng materyales ng mga bahay. Gumagamit din sila ng mga sulo na magsisilbing liwanag para sa kanilang mga bihag na nasa pinakasentro ng kanilang pamayanan.
Doon ay natanaw ni Diday at Manang Rosalinda ang mga bihag. Isa nga sa mga yun ay si Talia, ang nakatatandang kapatid ni Diday. Ate, nandun nga si Ate Talia ko. Totoo ang bihag pa rin siya ng mga aswang. Tara na po Lola Rosalinda, sigurin na po natin sila. Iligtas na natin ang mga bihag. Baka nahihirapan na ang ate ko ron. Sinasabi ko na nga ba palagi ka nagmamadali at gusto mo laging sumugod ng walang sapat na plano. Kaya mabuti na lang talaga at sinundan kita rito. Kung hindi, baka napahama ka na. Nakalimutan mo na ang sinabi ko sa'yo na nagsasanay ka pa. Kagaya ng ginawa mong pagsasana ay ang mga bagay-bagay hinihinog sa panahon, hindi sa pagmamadali Diday. Kaya kinakailangan na hintayin muna natin ang kabilugan ng buwan. Saka natin sila susugurin kapag umalis na ang karamihan sa kanila. Nang sa ganoon, habang nakikipagdigma sila sa baryo, mas malaki ang tsansa natin na manalo. Pasensya na po Lola, naawa lang po talaga kay Ate Talia. Ang bilis ko po kasing magpadala sa emosyon. Minabuti ng dalawa ang hindi muna sumugod at hintayin na muna ang kabilugan ng buwan. Naghanap muna sila ng ligtas na lugar na pansamantala nilang pagtataguan. Doon na rin muna sila nagpalipas ng gabi. Sa kabilang banda naman, nang sumapit ang umaga, ay tagumpay na naihatid ng mga Hunyango ang mga kasamahan ni Diday. Sa sobrang bilis ng mga Hunyango, napasuka ang mga sakay nila dala ng pagkahilo. Hindi nagtagal, bumalik na rin sila kaagad sa dinaanan nila para may makasama, sina Manang Rosalinda at Diday. Ilang oras na laang sa pagkagat ng dilim. Susugod tayo ng palihim. Ang tagal naman, kagabi pa po ako naiinip. Habang patuloy na tumatakbo ang oras, ganoon din ang pananabik ni Diday. Nang makita niya ang unti-unting paglubog ng araw, mas lalo siyang nakaramdam ng galak. Wari bang nalalanghap na niya ang nalalapit nilang tagumpay. Naroon ulit sila sa burol na makikita ang buong baryo. Ngunit habang abala silang nagmamasid, wala silang kaalam-alam na may isang aswang din pala ang palihim silang pinagmamasdan mula naman sa kanilang likuran. Mabuti na lamang dahil aktibo si Diday at kaagad niyang naramdaman ang mga yabag ng aswang na pumapalapit sa kanila. Agad niyang hinugot ang kanyang sundang mula sa kaluban at saka siya mabilis na lumingon sa likod na kinaatras ng aswang. Kung inaakala mong may isahan mo kami, nagkakamali ka. Walang patumpik-tumpik na inundayan ni Diday na magkakasunod na taga ang aswang. Noong una ay nagawa nitong ilagan ng mga taga ng aswang. Pero hindi naglaon ay nasaksak din ng bata ang lalamunan noon. Bumulwak ang dugo ng nilalang na naging sanhe sa agaran nitong pagkamatay. Kinabahan ako roon. Akala ko'y mabubulilyaso na tayo. Mabuti na lamang dahil natunugan mo kaagad siya. Sa Machapa tayo dapat na magpasalamat. Hindi niya tayo hinayaan. Aktibo siyang nakakasagap ng panganib sa paligid. Kaya ligtas tayo ngayon. Kung di dahil dito, baka naisambong na tayo ng aswang na yun. Baka nasira na po ang plano natin. Natigil ang usapan ng dalawa nang marinig nila ang malalakas na hiyawan mula sa pugad ng mga aswang. Kaya naman ay muli nilang naituan ang kanilang pansin sa ibaba ng burol. Doon ay nakita nila na nagtipon-tipon ng mga aswang. Napansin din nila ang magandang hulma ng buwan sa kalangitan. Nangangahulugan lamang na naghahanda na ang mga aswang sa gagawin nilang paglusob sa baryo. Hindi naglaon ay mabilis na nagsipag-alisan ng maraming bilang ng mga ito at iilan na lamang ang natitirang aswang na nagbantay sa kanilang pugad. Lola Rosalinda, ito na po ang tamang oras. Sumay niya sa manang matandang pantas na mabilis na ikinakilos ni Diday. Palihim silang lumapit sa teritoryo ng mga aswang. Bawat aswang na nakikita nilang palakad-lakad sa labas ay agad nilang hinahablot at pinapatay. Para niyo ng awa, pakawalan niyo na kami rito. Gusto na naming umuwi. May mga pamilya pa kami naghihintay sa amin. Binubulyawan ni Talia ang isang lalaking aswang na lumalapit papalapit sa kanilang kulungan. Habang ang kanyang mga kasamahang bihag na naroon sa loob ng kulungan ay walang tigil sa kakaiyak. Palayain mo na kami kuya. Maawa ka naman sa amin. Nakatitig lamang ang lalaking aswang kay Talia. Hindi mailarawan ang ekspresyon ng mukha nito. Nawari bang gustong lantakan si Talia. Pero nakaramdam ng pagkalito si Talia matapos niyang marinig na nagsalita ang aswang na yon. Ate Talia, huwag kang mabahala. Ako po ito si Diday. Ililigtas ko po kayo. Natigil ang mga bihag sa kanilang pagtangis. Litong-lito si Talia kung paanong nakilala ng lalaking aswang na yun si Diday. Walang kaalam-alam si Talia na dahil sa mutya ng Hunyango, nagagawang gayahin ni Diday ang mga napapaslang nito.
Hindi ako utu-uto. Babae at isang hamak na bata lamang ang kapatid ko. Hindi siya aswang. Hindi siya lalaki. Siguro may ginawa kayong masama sa kanya, no? Sinaktan niyo ba si Diday? Pakawalan niyo ako rito. Papatayin ko kayo. Ate, huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng mga ibang aswang. Baka pag hinalaan nila ako. Nagsasabi ako ng totoo. Papalayain ko kayo. Basta huwag lang kayong maingay. Paano kami makakasiguro na hindi mo kami maloloko? Dahil sa pagiging sigurista ni Talia, napilitan si Diday na bumalik sa dati niyang anyo nang sa ganoon ay magawa siyang pagkatiwalaan ng kanyang kapatid. Naniniwala na po ba kayo? Ako nga po si Titay Ate Taya. Tutulungan ko po kayong makatakas. Alam kong nalilito kayo kung paano ko ito nagagawa, pero hindi ngayon ang tamang oras para magpaliwanagan. Sumunod na po muna kayo sa akin. Muling nag-anyong lalaking aswang si Talia. Nanlaki ang mga mata ng mga bihag, lalo tigit si Talia na walang kamalay-malay kung paano yung nagagawa ng kanyang kapatid. Totoo ba to? O baka naman nananaginip lang ako? Hindi kayang gawin ng kapatid ko ang bagay na yon. Hindi siya engkanto. Diyos ko, nababaliw na yata ako sa tagal ko nakakulong dito. Sinampal at kinurot ni Talia ang kanyang sarili sa pag-aakalang nananaginip lamang siya. Pero kahit ilang beses niyang saktan ang kanyang sarili, nananatili pa rin siyang gising at ang lalaking aswang na nagsasabing si Diday ay nananatili pa rin sa kanilang harapan. Dahil sa ingay nila ay napatingin sa kanilang direksyon ng ibang aswang. Kaya naman ay nilapitan sila ng mga yon. Pero mabuti na lamang dahil hindi nila nakilala si Diday. Buong akala ng mga ito ay ang kasamahan nila. Pinabalik ni Diday ang mga aswang sa mga nakatalagang pwesto ng mga ito at sinabi na siya na ang bahalang magbantay sa mga bihag. Habang abala ang ibang aswang sa paghahanda ng altar kung saan iaalay ang mga bihag, palihim na binuksan ni Diday ang kulungan at dahan-dahan niyang pinatakas sa mga bihag. Mabilis namang sumunod ang mga bihag sa paglabas. Maya-maya pa, nakita sila ng mga aswang. Akma na sana susugurin ng mga yun ng mga tumatakas na bihag. Pero mabuti na lamang dahil biglang lumabas si Manang Rosalinda at kinalaban niya ang mga aswang. Sige na Diday, dalhin mo sila sa ligtas na lugar. Ako nang bahala dito. Mabagsik na nakipaglaban si Manang Rosalinda sa mga aswang. Kahanga-hanga ang ipinapakita niyang husay sa pakikipaglaban na ikinasawi ng ilang mga aswang. Mabilis namang dinala ni Diday ang mga nailigtas na bihag sa lugar na hindi sila mapapahamak. Dito na muna kayo ate. Huwag kayo nga alas dito ano man ang mangyari. Hintayin mo kaming bumalik. Tutulungan ko lang po si Lola Rosalinda. Nang mga oras na yon ay hindi pa rin makapaniwala si Talia. Naninibago pa rin siya sa kanyang kapatid. Buong akala niya pa rin, nabubuhay pa rin siya sa inaakala niyang panaginip. Kaya hindi na niya napigilan si Diday. Sinunod niya na lamang ang bilin noon. Nang makabalik na sa pugad ng mga aswang, walang patumpik-tumpik na tinulungan ni Diday si Manang Rosalinda. Nakikita niya rin kasi na nangihina na ang matanda. Ginamit ni Diday ang lahat ng mga itinuro sa kanya ng matanda hanggang sa tuluyan nilang napatay ang lahat ng mga aswang sa lugar na yon. Wala silang kaalam-alam na nagawa nilang gisingin ang pinuno ng mga aswang. Lola Rosalinda, nagawa natin. Huwag tayong pakakasiguro. Isang malakas na hangos ang kanilang narinig mula sa loob ng isang kubol. Hinala ni Manang Rosalinda, yun ang pahingahan ng pinuno ng mga aswang. Hindi nagtagal ay lumabas doon ng isang matabang lalaki, puno ng tattoo at may mga mahahabang balbas. Lumundag ito ng mataas. Habang nasa ere ay naging isang malaking itim na aso ito na taglay ang malalaking kalamnan. Sinunggaban ng pinuno ng mga aswang si Manang Rosalinda dahil nakaramdam na ng panghihina ang matanda. Tumilapon siya at hindi na nagawang makatayo kaagad. Ganoon din naman si Diday. Akma na sana silang sasaksakin ng supremo ng mga aswang. Subalit maswerte sila dahil siya ring pagdating ng dalawang hunyango. Sumampa ang mga hunyango sa likuran ng aswang at walang humpay nila itong pinagkakagat. Pero hindi naglaon. Tumilapon din ang mga hunyango at napasama ang pagkakabagsak kaya hindi kaagad sila nakatayo. Tama ka ng bonjing ka. Kahit gaano ka pa kalaki, isa ka pa ring asing gubat. Humanda ka sa akin. Lumundag muli ang aswang. Subalit sinalubong siya ni Diday. Tangan ang sundang. Tinapatan ng bata ang mataas na lundag ng nilalang para bang lumutang sila ng ilang minuto sa hangin. Sa husay ni Diday ay nagawa niyang markahan ng mahabang sugat ang pisngi ng aswang. Maya-maya pa, biglang naglaho sa dilim ang bata at bumalik siyang muli gamit ang kopyang anyo ng isang aswang.
Buong akala ng Supremo ay nakatakas ang bata. Wala siyang kaalam-alam nang inaakala niyang kakampi ay siya na palang kalaban. Nang makalapit si Diday sa Supremo, itinarak niya ang sundang sa dibdib nito. Sumirit ang dugo ng Supremo na kinahandusay nito sa lupa. Hindi naglaon, namatay ito at agad na naging abo. Agad na tinulungan ni Diday ang kanyang mga kasama na nangihina. Lumabas na rin sa kinatataguan nila si Natalia at tulong-tulong silang ginamot ang sugat ng isa't isa. Nagpahinga na muna sila bago ganap na umuwi sa baryo Hunyang. Sa kanilang pag-uwi, nadat na nilang nawasak ang kanilang baryo, subalit ang mga mamamayan ay nananatiling naroon, kumpleto at hindi na nabawasan pa dahil sa pagtutulungan at tapang ng mga tao. Naging matagumpay ang plano nila. Doon na rin ipinagtapat ni Diday kay Talia ang mga nangyari at kung papaano niya nagagawa ang mga pambihirang kakayahan. Naging karespe-respetong tao sina Diday at Manang Rosalinda sa baryo Hunyang. Simula noon, ganap nang nalusaw ang takot na bumabalot sa buong baryo at ang mga bagay na di nila nagagawa noon tuwing gabi. Kagaya ng pagdiriwang at sayawan ay nagagawa na nila nang walang pangamba.